Okay, so ayan guys, kung nakikita ninyo ang ating screen, pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, subscribe, and i-click nyo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Dito, makikita ninyo sa baba yung member record. Sa member record, dyan ninyo makikita ang inyong GSIS ID. Tapos, dito ang loans sa baba, claims, at saka pensions. So, ayan, yung mga features niya. Okay, meron tayo dito active loans, applied loans, at saka available loans. So, ayan siya. Ngayon, i-click natin itong available loans. Ayan. Diyan tayo mag-apply ng loan. By the way, paki-support naman po ng isa kong YouTube channel, Teacher Sarah TV. Nag-upload po ako ng mga video lessons tungkol sa bagong curriculum, matatag curriculum. Thank you! Sige, so mauna muna tayo sa multi-purpose loan. Itong multi-purpose loan, ako kasi is 5 years in service na ako. So, ang dito sa loan, select loan term, ito, yan talaga yung ibibigay nila na maximum years na yung term na pwede mong malunan. Ito, kagaya niyan. So, pwede mo siyang bayaran within 6 years. Yung iba kasi, yung mga 10 years in service na, makaka-avail na sila ng 10 years din na loan term, no? So, sa akin is 6 years pa lang yung ino-offer ng GSIS. Ito, makikita ninyo dyan. Pero depende pa rin sa inyo kung ilan yung gusto ninyong year bayaran or anong year ninyo gusto bayaran. Pwede na 5 years, pwede 4 years. So, i-select nyo lang yan dyan. Pero, ang pinaka niya talaga is 6 years sa akin. Nakadepende sa number of years in service ninyo. So, ganyan. So, ngayon, ayan dyan. And, mayroon din silang loan computation. Shown below is the maximum loan amount. So, ito yung maximum loan amount. Ito na yung maximum. Hindi ka na pwedeng mag-loan ng mas mataas pa. So, pwede pababaan, pero yung maximum, yan na talaga. Ang sa akin is 190,988. Yan yung aking gross amount. Ito kasi, ito yung nakalagay na ito, yung deductions, ayan. Kasi may dati akong loan na 65 ata yun, yung dati kong loan, 65. So, halimbawa pag mag-loan ako ngayon ng 190, i-deduct yung dati kong loan, tapos ang aking manet na lang is 123,598. Pero kung wala ka pang loan, makukuha mo talaga yung yung 190,000. Okay, so punta tayo sa baba. Dito is i-click mo itong recompute loan. Okay, dito halimbawa, dito sa amount niya, ito is pwede mo siyang i-adjust. Halimbawa, gusto mo na na 100,000 lang. Sige, so 100,000 lang. 100,000. Ganyan. So, 100,000. So, ilan yung deduction yan? I-click mo itong recompute loan. Pero, hindi na yan ha. I-cancel ko muna. Dito na tayo sa recompute loan. I-type ko ulit yung ilan yung in-offer nila. 190,988. Ganyan. I-recompute loan.
Okay, ngayon, dito, makikita natin dito yung, ayan, yung monthly installment niya is, ito, sa taas, yan, 3,679.47. So, ang amortization natin, yung makakalta sa atin sa ating sahod is 3,607.55 sa 190 na loan within 6 years. Ayun o. Yan. Yan yung makakaltas. Pero pag i-adjust mo yan, halimbawa gusto mo na mga ano lang. Sa akin kasi dati is 65,000. So, ang monthly amortization ko is 1,000 plus lang. 1,417 ata. So, ganyan. So, ayan. Ito yung less deductions. Deductions niya kasi yung sabi ko, yung dati kong loan. Tapos, okay na yan. So, ngayon, pag okay ka na dyan, wala nang problema. Wala ka nang problema dyan. So, dito, select mo yung ito, please select from drop-down list. Select mo dyan. So, bakit ka mag-loan? Daily living expenses, debt consolidation, education. Mag-select ka lang, i-select mo lang dyan. Halimbawa sa akin is education expense. Yan. Tapos, i-click mo itong I have read and agree to the terms and conditions. Tapos, submit applications. Now, pag na-submit na yan, dito sa dashboard, punta ka dito sa dashboard, 'di ba? Ayan. So applied loans. Okay, diyan sa applied loans, makikita mo dito yung ito sa baba, yung applied loans. Applied loans. Pagkatapos niyan, ay dito diyan multi-purpose loan, ito yung sa akin is ang nakalagay diyan is waiting for the AO approval. So, sa akin na-disapprove kasi yan kasi gumawa ako ng tutorial tapos na-submit ko. So, disapprove talaga yan kasi, bakit disapprove? Kasi nga, wala na akong net take home pay. So, wala na akong sobra na sahod sa aking payslip kasi nga may loan ako sa ibang bangko. So, pag wala nang sobra sa yung payslip, hindi ka na talaga makapag-loan. No? So, ganyan. Kaya ma-disapprove. Yan yung mga reason. At saka, pagkatapos niyan, pag na may nakalagay na dyan na waiting for AO approval. Ngayon, pumunta ka dito sa Gmail, tapos, i-send mo ang iyong yung payslip mo, i-send mo sa verifier kasi sa ating agency, mayroon tayong verifier. Kagaya sa amin, mga teacher, sa division namin, mayroong verifier. So, dalawa yan, yung elementary at saka secondary. Magkaiba yung verifier ng elementary, magkaiba yung sa secondary. So, dapat may email ka talaga nila. So, ngayon, pag may email ka na nila, i-send mo yung payslip mo. Tapos, ilagay mo doon, good morning ma'am or sir, requesting for MPL verification, thank you. Tapos, mag-reply ka agad yan siya. Sasabihin niya, forwarded to AO for approval or disapproval. Please wait for her notification, thank you. So, ganyan. So, ngayon, paano mo nalaman yan? Mag-email din yan sila pag approve or disapprove. At saka, makikita mo din doon sa apps kung approve or disapprove ang iyong loan. So, ganyan. So, ganon. Hintayin na lang na ma-approve ang iyong loan kasi may nakalagay doon dyan sa apps na nakalagay dyan na approve. Approve na ang iyong loan. Pag approve na, i-inquire mo na lang yung ATM mo kasi usually darating yan 2 to 3 days. Basta working days. No, wag kang mag-apply ng Biyernes kasi pagka Sabado or Domingo wala silang pasok. So, hindi talaga yan maasikaso. Dapat mag-apply ka
Monday, Tuesday, Thursday, okay pa yan. Hindi. Monday, Tuesday, Wednesday. Ganyan. Ngayon, dito tayo sa emergency loan. Sa emergency loan kasi is ito, unable to retrieve a tentative computation due to the following reason. We are currently experiencing a high volume of requests. Kasi marami daw na nagpapakompute. So, sa emergency loan, pag natag yung inyong area na nasa ano kayo na may emergency or may mga calamity na nangyari sa inyong lugar. So, may makalagay dyan na you can avail emergency loan. So, pag may ganyan, i-avail ninyo yan siya. I-click-click lang kagaya ng kanina, submit, ganyan. O, submit lang. Pero, wala na itong payslip. So, diretso na ito sa inyong ATM. Wala nang iba pang ipapasa. Just click-click lang talaga yung kailangan dyan. Wala nang ibang requirements. So, pag submit mo, antayin na lang na mapasok sa ATM mo yung pera. At saka dito din sa policy loan regular, mag-apply ka dyan, i-click mo lang yan, wala na yung requirements at saka ito. We are currently, So, wala na yung mga requirements. Ito policy loan, wala din. May policy loan ako. So, ganyan. So, i-click mo lang yan, submit. So, ganun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Thank you.